So guys, nandito kami ngayon sa favorite ng bahay namin sa Ternate. Sama ko si Ian Motovlog and si Daniel and Mashi. Yan. And papatesting ko sa kanila si Nix. Tapos hingi tayo ng kanilang first ride impression kung kamusta yung R15. Hindi pa kayo nagagamit yan, no? Hindi pa. Ikaw, Brad? Hindi pa. Hindi pa. O yun, first time nila gagamitin si Nix. And hintayin natin maging yung feedback nila. And sasabayan ni Ian. So tingnan natin mga magiging resulta ng ano nila, session nila. Yeah, first time ni Daniel gagamitin si Nix. Salamat, idol. Gilang. May quick shifter pala yan, ha. May kita mo naman dito, pero mararamdaman mo naman yan. Hindi mo na kailangan mag-clutch. I-ano mo lang, up-shift mo lang. Mga third gear ka mag-ano, quick shifter. Ayun, papagamit ko sa kanila si Nix kasi gusto kong makakuha ng ride impression mula sa kanila. At the same time, bibigyan ko rin kasi kayo ng parang ownership impression ko kung kamusta si Nix kapag ginagamit, kumbaga. Si Ian, Daniel. Sheesh. Ito yung tinatawag naming south side corner. Si Ian kasi hindi pa nakagamit talaga ng sports bike yon. Puro underbone lang yung ginagamit niya, kumbaga. Na parang pinapakiramdaman niya lang din yung motor ni Daniel. Kaya si Daniel madalas na nakalaging sports bike yan, yung CBR niya. Kaya sanay na siya sa sports bike, kumbaga. Part na si Ian, si Daniel, ewan ko kung mag-enjoy pa. Sheesh! Buta! Nagbabody position na rin si Daniel, Brad. First time kong makita nagbabody position yon. Mukhang natutuwa sa R15. Wala sa body position. Mukhang natuwa si Daniel sa ano niya, experience niya kay Nix. So, interviewin natin. First time kitang nakita nagbabody position, ah. Para kang naka-superman dito, Brad. Bakit? Sub-sub. Interviewin muna kita. So, how's the experience? Sa kamay? Sakit sa kamay. Oh. Pag kinorner siya, sanay kasi ako sa CBR eh. Na upright, mataas ang ano. Handlebar. Oo. So pag papasok ko ng corner, kaya siya masakit sa kamay kasi pag pumreno, yung buong ano, puwersa. Yung weight nung katawan ko Na ano, napapuwersa. Kaya masakit kamay ko. Oo. Tapos okay naman siya i-corner kasi yun nga, sub-sub. So nalabas mo na yung katawan. Para sa CBR na kailangan kapag Kamusta yan, ano, yung bigat niya pag kina-counter steer? magaan yung bike eh. Magaan, di ba? Oo. Parang, di ba kapag kina-counter steer mo, parang gusto niya laging naglilin siya. Ganun yung na-experience ko eh. So yung motor ano, yung power niya smooth lang. Smooth. Pero ano, uphill, kamusta? Medyo ano, di ba? Sa ako kasi na ano ko eh. Medyo nabibitin ako sa pa-uphill eh. Yeah, ako naman ano eh. Sakto ka lang sa'yo. Mabagal lang naman ako. Oh, easy ka lang. Pero yun, first time kita nakita ng ano, nagbabody position sa ano. Pero kanina itong pababa dito, ano, parang pasayad na yung tuhod mo. Konting labas na lang ng katawan. Sunod naman si Ian, dito test rin niya. Hindi bago ako dito. Sa ano, Kanina, magalaw kasi. Nung dito ako nag-body position, nung unang gamit ko, Oo. ito tumupi. So ganun. Sana ako ginagano ko yung paa. Oo. Walang ano yan, Brad, walang sensor. Kaya ano, clutch mo. Eh, si Ian naman, testing natin, tingnan natin kung ano. First time mo gagamit, no? R15. Okay. Natutuwa na ako. Kasi dati, pinapasahid ko yung tuhod ko, stuck na pegs. Ang hirap. Nung mataas sobra, parang kay Jerome. Ngayon, ha? Ngayon, saktong-sakto na. Sa riding posture, sobrang ano, salubsob. Pero mas masarap siya i-corner. Di ba? Siguro ano, nakatulong din yung gulong na sakto lang yung size. Hindi siya sobrang lapad. Kaya magaan yung handling niya at saka yung counter steering niya. Yun. So far yun ang mga impression ni Daniel. Ano, kuha ka R15? Hindi. Okay na si CBR. Sakit sa kamay, no? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Ano pa ako, may bakal ako. Pag ano downhill mahirap. Oo. Persa.
Pero talaga. Kaya pa nagpreno, ganun, no? Lahat ng pwersa mo nasa ano eh, nasa handlebar, di ba? Ay, wala, nag-clutch siya eh. Hindi pa sanay mag-quick shifter eh. Smooth. Smooth mag-counter steer siya. Natutuwa sa R15 ah. Hindi yan, actually yan nga yung gusto niya dapat bago mag-raider. Nagka-clutch pa siya eh. Isa ba yan? Oh, isa ba yan? Tata, natutuwa eh. So, Master? Kamusta? Oh, di ba? Sabi sa'yo, nakangiti eh. Compression, gumagalaw yung manibela. May alog. Oo, malawag yung ball race. Malawag ball race, oh. Magkano yung drive? Nanggaan, di ba? Ang ano nga lang, after corner, Pag wala siyang power, di ba? Parang ganun. Oo. parang kailangan humataw kaso. Ano, birit pa talaga. Kailangan talaga. Oo. Karga talaga kailangan drive. Karga, gag. Kamusta handling? Kamusta handling? Ako na handling kahit medyo may galaw. May galaw. Ala, naman daming galaw? Kami hindi. Oh? O nagkagaanan ka lang? Nagano. Oh? Ako hindi ko nararamdaman. Hindi na, dahil mag-ano ako. Ah, yung pagbaba mo dito, tsaka ano, puro smooth eh. Smooth lahat ng ano mo eh. Feeling ko parang, ano eh, parang hirap siya. Hirap yung power, no? Oo. Para bitin. Magkabasa ko ba third gear o second gear? Dito, third gear, pataas. Third gear din yun ba? Third gear ako. Ako naman pagpasok. Pag pababa, okay eh. Oo. Pagpasok dito, okay. Kaso nung babawi ka na, Wala ng power, di ba? Oo. kulang talaga Brad, karga. Karga. Oo nga Brad. Pero ano na, no? Halos sarap na talaga gamitin, no? Oo. Hindi ka mag-aalangan ni ano. Naka-Superman na nga agad. Sa tingin mo, bibili ka? Nang ganito kung sakali? May pera. Oh, pera, oh. Si Daniel hindi daw eh. Okay na ako. Okay na daw siya CBR eh. Pero ikaw po na, parang gusto mong bumili. Actually bagay sa'yo Brad eh. Bagay sa'yo naka-sports bike eh. Oo, tayong pambili. Pero di ba yan talaga yung ano mo? Target mo di ba R15? Bago magano. Ay, mambun. 10 seconds later. So yun, natapos na yung session namin. Na-session nila Ian, tsaka nila Daniel. And so far, positive naman yung na-experience nila kay Nix. Si Ian, sabi niya, nabibitin daw siya sa power ng bike. Si Daniel naman, parang naninibago siya. Naninibago siya sa riding posture ni Nix. Kasi super sport or sporty, kumbaga. Tapos masakit daw sa kamay. Ako naman, honestly, yun nga, may pagka-sporty talaga siya. Tapos honestly speaking, medyo bitin din yung power. Tapos masakit talaga sa kamay. Pare-pareho kami, kumbaga, na experience. Pero handling wise, cornering wise, okay na okay yung motor na to. Especially kapag yan, kinaka-countersteer mo, kinaka-cornering mo, ganyan. Pero ako, para may disadvantage ako kasi yun nga, may bakal yung kamay ko. Kaya pagdating sa lubakan, masakit. Tapos kapag traffic, yan, masakit na rin yung kamay ko. Aray ko, yun ang nakasabi ko lang. Aray ko, kumbaga, this bike is designed talaga for cornering, track day, ganyan. Medyo bitin lang talaga yung power niya. Isang complaint ko rin pala, every time na nag-apply ako ng brake, since pinipisa ako or pinipiga ako yung brake lever, napapersa yung kamay ko. Specifically, etong bakal ko sa ano, sa kamay, kumbaga. Kaya may times na yan nga, every time na nag-apply ako ng brake, masakit siya. Pero counter steering wise, nakapakagaan talaga ang counter steering ng bike na to. Uy, puta, may adjust. Buti na lang. Buti na lang, dudumulas. Yan lang talaga, nakukulangan lang talaga ako sa power ng bike. Pero handling, cornering, feeling ng bike na to, good siya for me. Power na lang talaga kulang. So yun, uwian na. So far good sesh. Sakit nga
gumagana na kamay ko kasi nga yung buong pwersa ng motor, especially kapag nagbe-brake and nagka-counter steer, nasa kamay ko. Bitin lang talaga siya sa power. Ayoko naman din kargahan ng makina kasi syempre kapag kinargahan natin medyo tataas yung gastos natin kumbaga. Tsaka alam ko rin sa sarili ko na pag dumating na yung time na may pera na ako, may pang-upgrade na ako, i-upgrade ko to. I mean, ibebenta ko rin kumbaga para makapag-upgrade ng motor. Pero for now, ganito na lang muna siya. Habang wala pa tayong pera, stick muna kung anong meron sa bike na to. So kayo ba, nagbabalak na kayong bumili ng R15? And recommended ko ba yung bike? Honestly, kung mahilig kayo sa cornering, sa track day, nagra-race track kayo, tapos gusto niyo ng parang beginner bike, nagsisimula pa lang kayo, okay na okay itong R15 for that purpose. Like practice, gusto niyo matutong mag-race track, gusto niyo matutong mag-cornering, ganyan, okay na okay, recommended ko itong bike na to. Kasi magaan lang, user friendly, di ganun ka-intimidating yung power. Pero in the near future, in my opinion, darating kayo sa panahon na mag-upgrade kayo kasi mabibitin kayo sa bike, mabibitin kayo sa motor na to. So for that purpose, recommended ko yung motor na to. Sadyang don't expect lang na when it comes to power, especially kung nasanay kayo sa malalakas na motor, may possibility na mabitin kayo sa power ng bike. Mahatak naman siya, may power naman siya, okay naman siya. Sadyang darating yung panahon na mabibitin din kayo with this bike. Kaya don't expect too much. Okay na okay yung meron siyang traction control, meron siyang dual channel ABS, meron siyang VVA, meron siyang quick shifter. Okay na okay. Additional features yun, safety features din, and advantages compare sa ibang bike na halos wala. Sa 150cc category, sports bike category to be specific, R15M lang ang merong traction control, merong quick shifter. So yan yung masasabi ko sa R15M. Okay na okay siya for weekend bike din, pero kung gagamitin mo siya for city riding, I guess hindi ko kakayanin kasi masakit siya sa kamay. Itong simpleng ride nga lang namin, sumasakit na kamay ko. Paano pa kaya kapag ginagamit ko na siya araw-araw, diba? So yan, ito, pauwi na kami. Dito ko na natatapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Mahintay na lang ng mga susunod ko na vlog. You all know the drill. Ride safe.